Vlogag. So, ayun, no, magandang araw sa mga ka-arkinyero ko dyan. Hi! So, ayun, sa mga nagagandahan at naggagapuhan mga binibini at ginoo dyan, magandang araw sa inyo. So, ayun nga, no, for today's video ay may pag-aaralan tayong bago na naman. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa prehistoric and pre-colonial history of Pilipinas! And syempre, kailangan din nating aralin kung ano nga ba ang arkitekturang meron sa prehistoric and pre-colonial times natin. Ano nga ba? So, ayun. Without further ado, let's go! So, ayun nga, 60,000 years ago ay dumating na yung mga kauna-unahang tao dito sa bansa natin. Actually, archipelago pa lang siya kasi tinalaga siya as Philippines nung sinakop na tayo ng Spaniards, which is under siya kay Philip II, which is yung king ng mga Spaniards. So, ayun nga, balik tayo. 60,000 years ago is nakita na yung archipelago ng Pilipinas, pero hindi pa natin alam na archipelago pala talaga siya. Like, nadadaanan lang siya, ganyan. Tapos, dumadating yung mga tao, gamit lang yung mga boats, and etc. So, after nun, 400 BCE, is nandito na yung Neolithic era natin, which is nandito na yung mga jade culture, tapos nagpapalitan na ng culture, pero archipelago pa rin siya. So, ayun, 1000 BCE naman is nandito na, nagkaroon na ng four distinct people, kind of people sa archipelago ng Pilipinas noon, which is meron tayong tribal groups, meron din tayong warrior society, petty plutocracy, and harbor civilization. After naman nun, is nandito na yung 300 to 700 AD, which is nandito na yung influences ng Indianese Kingdom, which is in the Malay Archipelago. Dito naman is lumaganap na yung influences ng Buddhism and Hinduism. Sa kalakihan ng influence ng India sa buong Southeast Asia is lumaganap na yung tunog ng pangalan ng archipelago natin, which is, yes, archipelago pa lang siya that time, pero lumalaganap na siya sa buong Southeast Asia because of the influences of India. So, in 980 naman, nakita na yung kauna-unahang documents sa archipelago natin. Meaning to say, before pa man is may mga nakatira na talaga sa archipelago natin, pero sila ay unknown pa lang. So, ayun nga, ang nakitang document natin is yung golden copper plate, which is ngayon makikita siya sa Lumban, Laguna. So, back then, is nagkaroon ng iba't ibang civilization yung archipelago ng Pilipinas. We have Mai, Tongo, Visayans, Butuan, and Malay. In year 1521 is dumating si Magellan or Ferdinand Magellan, dala-dala ang mga iba pang Spaniards sa archipelago ng Pilipinas. Actually, hindi talaga target nila yung archipelago. Nadaanan lang nila and doon nila pinasok yung archipelago ng Pilipinas. So, at exactly April 27, 1521 is na-execute si Magellan by Lapu-Lapu during the Battle of Mactan. So, after nung na-execute si Magellan, is dito na lumaganap yung sa Spaniards colonization. After nun, is pinangalanan na yung archipelago natin as Philippines under nga sa influence ng kanilang king na si King Philip II. So, after nun, lumaganap na rin yung mga American colonization, Japanese colonization, and yung ating Philippine independency after natin makalaya sa lahat ng colonize sa ating ibang bansa. Now is dumako naman tayo sa prehistoric architecture kung saan malalaman natin ang iba't ibang dwellings na meron tayo noon. First na natin dito is yung cave or yung kuweba na dwellings, which is mga nagka-carve yung mga tao before sa mga kuweba para makakuha sila ng matitirhan nila. And kapag mainit, dun sila open lang yung dwellings kasi nga mainit siya. Tapos kapag malamig naman is somehow kino-close nila ng kaunti yung mga carvings nila. So, merong mga evidences, like 2 evidences na lumabas na ang tao sa archipelago ng Pilipinas ay hindi lang nung 600,000 BCE nagkaroon. Around 700 BCE during the study under 2014 to 2018 in Kalinga,
province is nakakita sila ng mga buto ng rhinoceros and nakakita rin sila ng mga historical tools. Is around 2003 to 2007 is nakakita pa sila ulit ng kauna-unahang tao sa mundo, which is makikita sa Calao Cave in Cagayan Province, which is pinangalanan nila as Homo luzonensis. In 1960s naman is nakakita naman sila ng mga buto sa Complex Cave, which is pinangalanan nila as Tabon Man, but kinonsidered na nila yon as modern human na, hindi na siya part ng mga ancient human. In 1960s naman is nakita nila yung kauna-unahang artwork ng archipelago na meron tayo, which is tinalaga nila na nagawa noong 2000 BC. Second dwellings natin is lean-to shelters, or yung tinatawag na nakaganto yung position ng bahay nila, tas may mga pole lang na nakaganyan. And then, may two types tayo, or two types na tawag dun sa lean-to shelters natin. First is yung pinanahang, which is tawag ng mga Agta or Negritos sa Isabela. Same lang naman siya ng position, same lang siya ng angle, and yung kagandahan ng lean-to is movable siya. Like for example, nakaganyan yung pinaka-roof deck niya, then yung post niya, or yung stick na nakatuon sa kanya, if yung talino ng mga Negritos is makikita talaga natin. Like for example, alam nilang pag ganito yung hangin, is pag ganito rin yung position nila. And if pag ganito naman, yung mismong roof nila, or nagsiserve as roof nila, is pag ganito naman, para hindi nga naman siya bumalikwas or masira kapag malakas yung hangin masyado. Second natin is yung hawong, which is ang tawag sa mga Negritos is Aita by Pampanga. Or pangatlo natin is yung arboreal shelters, which is ginamit siya as tree houses ng mga Negritos and mga Austronesian before. Pang-apat naman natin is yung balangay, which is before yung mga tao na nasa sea is gumagawa sila ng mga boat houses. Next naman natin is yung pre-colonial, or also known as vernacular architecture in Northern Luzon. So, dito naman makikita natin is yung mga indigenous people is gumagamit na sila ng common sense, and yung mga ginagawa nilang structure or mga tirahan nila before is mas permanent na kaysa nung prehistoric pa. So, yun kahit hindi sila nag-schooling is magaganda na rin masyado yung nagagawa nila if nandun tayo sa kalagayan nila before, since nga gumagamit na sila ng common sense para na rin makasabay sila sa culture na meron sila sa bansa nila or sa location nila. First dwelling natin is yung Bahay Kubo, na sikat sa buong archipelago before, since meron tayong makikitang Bahay Kubo sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So, dito is gumagamit sila ng nipa leaves, gumagamit din sila ng wood and bamboo strips. So, sa paggawa ng mismong roof ng Bahay Kubo, gumagamit sila ng nipa leaves, while doon naman sa mga walls or sa panghaligi nila is gumagamit pa rin sila ng nipa leaves with mixture of yung bamboo strips. Like yung bamboo strips is tumataya siya as pinaka parang protection or parang tibay para hindi gumalaw-galaw yung nipa leaves. And yung sa may bamboo strips naman is ginagamit naman nila as flooring ng Bahay Kubo. Next naman natin is yung Ifugao houses, wherein dito naman is yung itsura naman ng mga bahay nila or ng dwellings nila is pa-triangle lang siya and supported by 4 posts, and yung ginagamit nila dito is very minimal na lang yung makikita natin na wall nila or nagsisilbing haligi before, since nga ang strategy nila is yung mismong roof is yun na rin yung pinaka magiging protection ng dwellings nila. So, dun sa post nila is gumagamit sila ng halipan disc para hindi mapasok or ma-penetrate ng rats yung bahay nila. So, by that technology before is sobrang galing na rin talaga nila. Nakakaisip sila ng mga ganung way. And one more thing na kinayunik pa ng dwellings nito is hindi sila gumagamit ng mga tornilyo, pako, and etc. But instead, ginagamitan nila to ng wood joint. Like for example, yung mga kahoy na
uukaan mo, tapos yung sa kabila is parang may tusok siya para mag-combine siya and mag-lock in siya sa isa't isa. By that is tipid ka na sa materials, tapos ang husay pa, ang galing pa nung naging idea nila before. So, yung mga very civilized people before sa Northern Luzon is credited sila sa mega ancient structure na meron sa archipelago natin, which is yung Banawe Rice Terraces. And paano nga ba nasabi na maganda to or magaling to? Since eto nga, by the name itself, it's rice terraces, and yung purpose niya is to provide resources sa mga nakapaligid doon or sa mga taong naninirahan sa mismong location na meron sila, to provide resources para nga naman mabuhay sila. Yun yung naging strategy ng mga tao before, ng mga Ifugao people, para mabuhay sila sa location na meron sila kahit malayo sila sa mga resources pa na iba. Next naman natin is yung Apayao House, which is consist lang siya ng isang roof, which is, you know ba, inspired siya sa Burial Vault. Diba? Dun ang unique nila. Like, yung strategy na yon is nagpa-unique din sa bansang or sa location nila before. And then, one more thing na kinayunique pa ng dwellings nila is gumamit sila ng sotan, which is yung mga wall is removable siya. Like, for example, kapag mainit, pwede mong tanggalin. Kapag naman malamig, pwede mo siyang ibalik. Diba? Ang nice ng strategy niyo. Tapos, gumamit din sila ng mga carpet. Pero ngayon, carpet siya kung tawagin. Pero before is may tawag din sila, which is yung datag kung tawagin. And yung gamit nila dito is bamboo strips or bamboo silk. Diba? Doon pa lang ang galing na ng strategy nila. Since sa Ifugao, alam naman natin na yung work nila is more likely na sa palayan sila, nagpuputik sila, and hindi pa naman uso dati yung mga basahan, ganyan. Ang naging strategy nila is yung flooring ng mismong dwellings nila, which is yung Apayao House, is removable and washable. Next naman natin is yung Bontoc House. Dito naman sa Bontoc House is hindi na siya isa lang, kundi 2-layer siya or 2-story siya kung tawagin ngayon. And ang maganda dito is directly on the ground siya. Like, intact talaga siya sa ground, and ang ginagawa nila, yung purpose ng 2 layers nila or 2-story na dwellings is yung sa first layer nila or yung nasa mismong ground, ang gamit nila doon is para kumain, para matulog, ganyan. And dun naman sa upper part ng dwellings nila, ginagamit nila yun as imbakan or storage kung tawagin ngayon, para sa bigas nila, para sa mga prutas nila, para nga naman kapag pinasok sila ng tubig is hindi basta-basta masisira yung mga stock nila. Since kapag nag-i-stock sila ng mga pagkain is very very intact na siya for every season. And yun, dun pa lang yung strategy nila na yon is para nga naman hindi ma-penetrate ng tubig yung mga pagkain nila before. Galing. Next naman natin is yung Kalinga House, kung saan makikita natin na nandun si Apo Wang-od, since part siya before ng Kalinga tribe. And yun nga, yung Kalinga House is nahahati siya sa dalawang type, since yung Kalinga tribe is malaking yung civilization nila. Kaya doon pa lang sa civilization or sa society na meron sila is nahahati na siya sa dalawa. Like, may dalawang klase siya, may mahirap and may pangmayaman na Kalinga House. And yung una dito is yung sa Foroy na type ng Kalinga House, which is ginagamit siya ng mga low class or kung tawagin man dati is yung mga mahihirap, which is inspired din siya sa Apayao House, and makikita nga natin na maliit lang talaga siya. Next naman dito is yung Binayon House, which is gamit naman siya ng mayayaman. And itong Binayan House na to is octagonal shape siya. So, doon pa lang malalaman na natin na malaki talaga siya, and yun nga, accessible lang siya sa pangmayaman since nga ibang-iba siya dun sa nauna, which is yung Foroy. Next naman natin is yung Kankanay House, which is ang ginawa naman nila is gumamit sila ng signal or known as yung mga post na nakaprotect siya dun sa mismong roof up to dun sa mismong wall, which is yung wall is very minimal na lang yung makikita mo.
Since yung itsura nila is malaki siyang ganyan, ayan makikita natin sa picture, malaki yung pinaka-itsura ng roof nila and may protection siya which is yung post na tinatawag na seknal. And doon is makikita natin na aesthetically pleasing nga naman talaga yung dwellings na meron sila before. So now let's proceed the pre-colonial or also known pa rin as vernacular architecture, and ito naman is dadako tayo sa Southern Luzon. So, let's go! First natin na meron sa pre-colonial vernacular architecture sa Southern Luzon is yung Badjao House, which is ito, by the name itself, yung mga Badjao House is tinatawag sila na sea nomads. So, ayan, technically, yung bahay nila is nakatayo siya at the top of the sea. Ganun lang siya, ganun kasimple. But, yung technology na ginamit nila is hindi simple lang. Since, wala silang technology na ginamit, alam natin yan, technically, wala talaga silang ginamit na technology. Ang ginamit nila is yung galing nila sa pag-iisip. When kaya? Yan. So, ayun nga, ang ginamit nila is yung bamboo na sobrang kapal niya, thick bamboo stick. Yun yung nagsilbing poste or post ng mismong bahay nila. And up to 60 cm nakalubog siya sa tubig. And then, hindi doon nakasalalay na nandun agad yung bahay. No. Meron pa siyang extension na 50 cm. Which is, nalaman nila na, ay, hindi consistent ang tubig. Hindi hanggang dyan lang yan. Pwedeng tumaas yan, pwedeng yan. And possible na papasok tayo. So, doon pala makikita natin, ang talino nila. So, nagdagdag pa sila ng 50 cm, like 60 cm, 50 cm na poste, and then bahay. Ang galing. Next naman natin is yung Samal House. And as you can see sa given picture dito is yung Samal House, almost the same siya sa Badjao House. Kaso nga lang, ang kinagandahan ng Samal House is mas upgraded siya since meron ng influence yung mga tao sa Southern Mindanao ng Islamic. Meaning to say, kapag na-influensyahan ka, for example, ma-influensyahan ako ng social media, may good impact pa rin yun sa akin, kahit sabihin natin may cons to. So, ayun, ang ganda rin kasi mas napa-upgrade nila yung akala nating magandang strategy na ng Badjao House. Nasa top din siya ng sea and mas maganda nga lang yung features niya since nga influenced by Islamic na siya. Next naman natin is yung Tausug House. And dito naman is more on monarch people na yung nakatira. Civilized monarch people. Meaning to say, mayaman. Mayaman na yung mga gumagamit na itong house na to. And then, yung bahay dito is hindi na lang siya isa, kundi dalawa siya. Dalawang bahay na magka-connect sa isa't isa. And, gumagamit sila ng porch para mag-connect yung dalawang bahay. See? Mayaman nga talaga. So, ayun, ang gamit nila dito is 2 houses with one porch to connect yung mga houses. And then, hindi lang yon, marunong na rin silang gumamit ng vents, which is tinatawag na sungan. Para saan nga pa yung vents? Para nga naman kagandahan talaga ng vents is mas presko doon sa loob ng bahay. Alam natin kung paano yun mag-function. And then, meron din silang decoration sa roof ridge nila, which is tinatawag na Tajuk Pasok. Interesting, right? Last but not the least is the Yakan houses, which is ito yung pinakamalaki before na bahay, which is nag-range siya up to 50 square meter. Ibig sabihin, mayayaman din yung gumagamit na ito. And also, stilts pa rin siya. So, ayun guys, sana may mga natutunan kayo sa tinuro ko about sa prehistoric, pre-colonial architecture, and dun sa mismong history ng archipelago ng Pilipinas. See you on my next vlog. Bye-bye! So, ayun, don't forget to like, share, and subscribe din! And comment down below if tapos nyo na siya mapanood and ano-ano yung mga natutunan nyo.